Sino nga ba ang iuuwi natin sa kanilang dalawa? Si TK10 ba o itong si WSP? Iuuwi na natin ngayon guys. Si NWOW WSP at TK10, ano nga ba ang mas magandang piliin? At yun ang bibilhin natin. Yes guys, tama kayo na narinig kung ano ngayon mas nagustuhan natin, yung natipuhan natin at good sa atin, convenient sa atin pang daily. Yun guys, yung iuwi natin at bibili natin ngayon pagkatapos ng video natin. Hello everyone, it's Mila Riley Habib at for today's video, ngayon guys, i-video natin kung ano nga ba yung specs at features itong dalawa. Yung mas good sa kanilang piliin. Marami na talaga naka-e-bike. Syempre guys, bukod sa scooter or bukod sa meron na tayong motor, meron din dapat tayo guys na e-bike na pang-reserva natin kung ano man ang mangyari dahil nga guys merong gera, pero bukod doon, mas maganda pa rin na meron tayong reserva na e-bike na pang-gamit-gamit natin kapag nawala na talaga ng gas. Guys, may kita nyo dito sa ating harapan, WSP at TK10, retro looking talaga siya guys. So, oldie siya. Tapos ito guys, yung TK10 naman is may kita nyo, dito, isang sakayan ko lang, kumbaga kaya ko siyang imotor agad. Compare dito guys sa WSP natin, ayan, medyo may katangkaran siya dahil guys, dito sa kanyang seat, ayan o, medyo mataas. Pero dahil doon, comfy tayo pag magmomotor tayo. At kung wala ka pa talagang alam sa specs at features itong dalawang e-bike ng NWOW, sa'yo itong video na to. Dahil guys, sasabihin natin yung specs at features nila. Unang-una guys, sa kanilang power. WSP 1,500 watts at itong TK10 natin, ito naman ay nasa 800 watts. So, dalawa ito guys, both kayang i-charge sa solar kapag wala tayong kuryente. So, marami guys ang tatanong, pag wala nga daw kuryente, paano i-charge yung e-bike guys? Meron tayong solar. Anytime, pwede natin i-charge yung ating e-bike. Ano na guys, pag tirik ang araw. WSP, 72 volts and 32 amperes. TK10 guys, 60 volts and 20 amperes. So guys, both lead acid to guys. Kanilang range WSP, 80 to 100 kilometers. At itong ating TK10 naman is nasa 70 to 90 kilometers. Top speed pareha silang 45 to 55 kilometers per hour. Ang maganda lang dito guys kay WSP dahil nga naka 72 volts na siya, sobrang bilis na guys o mabilis na siya sa arangkada compare dito at kay ating TK10. So kung hindi ka naman naghahanap ng speed talaga, maganda si TK10 guys. Kanilang panel, both ito guys, naka fully digital panel na sila. So may kita nyo dito guys kay TK10 yung speed tsaka battery guys. Ayan, may kita nyo dyan kung gaano na kayo kabilis, tsaka yung battery nyo kung ilan na ba yung nabawas or dadagdag kapag na-charge. Ito guys, kay WSP, same thing din. Makikita nyo yung speed tsaka battery level. Ayan guys. So, ito yung speed, tapos yung battery level natin nandito. So, may kulay na siya guys, no? Charging time guys, both WSP and TK10, 6 to 8 hours. Move on tayo sa seats guys. Ito kay WSP. So, kasya dito guys, dalawang tao, suitable for 2 persons. Ang maganda dito guys is malapat na yung seats niya guys. Tapos, itong kanyang seat guys, sobrang comfy niya. Full form foam sponge saddle ito guys, itong ating seat kay WSP. Tapos, kapag ginupuan talaga natin siya guys, is sobrang lambot niya. Pwede na ba natin tanggalin? Ako ang makakauna. TK10 guys, dalawang person din ang pwedeng umupo dito. Ang maganda lang dito dahil nga hindi siya bulky upuan. Ayan o. Isang upuan mo lang, kumbaga abot mo na agad yung sahig. So ayan, kung makikita nyo guys, ganyan siya pag inupuan ko na naka-center stand. When it comes sa kanilang footboard guys, itong si WSP tsaka si TK10, pareha silang may wide footboard. So natin sila guys, ayan no, kung compared natin guys sa mga scooter, ayan, minsan nasasagi yung ating tuhod. Dito guys, napakalayo ng space. Ayan no, kaya komportable ka talaga pag nag-drive ka. Ganito din guys kay TK10, ayan no, mas malayo din guys. Comfy din talaga siyang upuan para sa akin. Guys, sa aking height, mas okay upuan nito si TK10 kasi yung height niya is hindi naman guys mabalky compared dito kay WSP. U-box guys ni WSP, ayan, i-open natin. Ito ako talaga na-amaze dahil napakalaki ng U-box niya mo dito. Kasi dito yung whole face helmet. Tapos, may dadagdag ka pa dito kung meron ka pang ilalagay. Maluwang talaga yung kanyang U-box, ano. TK10 U-box, open natin. Tingnan natin kung gaano kalaki. Ayan, ganito siya guys.
kasya rin yung full face helmet dito guys. Ayan. Kumbaga guys, sa liit ni TK10 guys is malaki na yung kanyang U-box o maluwang na yung kanyang U-box, pwede lagyan ng full face helmet. Sa kanyang size guys na maliit lang siya, ang astig. Sa likod guys, makikita nyo si TK10, meron siyang grab bar, tapos pwede rin siyang lagyan ng top box. Ito guys, si WSP, may grab bar din siya. Then ito guys, palitan ng grab bar na pwede kayong maglagay ng top box. Both si TK10 tsaka si WSP, kaya nilang mag-load ng 180 kg o magsakay ng ganon na bigat. Gear shifter guys, both silang dalawa, may 3-level gear shifter. Ito guys, makikita nyo dito. 1, 2, 3. Tapos sa kanya, 1, 2, 3. Ayan. Lighting guys, ito guys ay both naka-LED. Tapos meron silang high beam and low beam sa headlight. Ayan, i-on natin. Ayan. Tapos, high beam, tapos low beam and low beam. Tapos, LED rin guys yung kanilang taillight. Tapos, naka-automatic CBT style gearbox. Signal light guys. Tapos, left and right, may hazard. Tapos, may hazard din itong isa. Kanilang brakes guys, WSP, naka-disc brake sa harapan. At ganun din guys si TK10. Likod naman guys, ram brake sila, dalawa parehas. Tires 12-inch and 10-inch parehas, naka-tubeless na yan guys. Price guys, TK10, 39,800. And ito namang si WSP natin is 44,800. At guys, kung mapapansin nyo, based sa kanilang price, halos mahirap talagang pumili. Tapos, based sa specs nilang parehas, is okay na okay sa pagpapatakbo guys, sa kanilang design, sa kanilang style, okay na okay talaga. Kaya guys, kami nahirapan din talaga kami pumili kasi nga parehas okay. Parehas sila guys efficient for daily use. Pero guys, ito na nga, pupunta na tayo sa exciting part kung ano nga ba yung pipiliin namin sa dalawa na to, kung ano yung iuuwi natin. Okay. Hi! Sino nga ba ang iuuwi natin sa kanilang dalawa? Si TK10 ba o ito si WSP? Based sa aking height guys, gusto ko talaga si TK10. Pero guys, syempre gagamitin din ng kapatid ko, ng tatay ko, ng mother ko, itong si WSP. So, sa kanilang height guys, okay itong isa na to. So, malaki siya and convenient sa kanila. Iuuwi na natin ngayon guys. Siyempre guys, panalo to si WSP sa atin. Iuwi na natin siya ngayon. So, ito yung mga reasons ko guys kung bakit namin siya pinili. Ayan. Kasi guys, hindi lang naman ako yung gagamit. Pero gusto ko din talaga siya for comfortable na pag-drive. Unang-unang rason namin guys is ito si WSP is napakabilis sa arangkada. Dahil nga guys, 72 volts na siya. Which means guys, yung 72 volts sa e-bike guys is yun na talaga yung pinakamabilis. At guys, abangan nyo yung part 2 ng aking video dito sa NWOW WSP natin, sa road test natin. So, magpo-post ako ng another video for road test kung comfortable ba siya sa lubakan at kung saan ako pupunta. Pangalawa guys, sa comfort namin. So, when it comes sa tagtagan kasi guys, mas okay ito dahil 12-inch na yung tires niya guys. So, mas okay siya at hindi siya matagtag kapag dinrive natin. Pangatlo guys, yung range nila. So guys, ito si WSP is kayang tumakbo ng hanggang 80 to 100 kilometers, which is mas sulit siya kapag medyo malayo yung pupuntahan natin. Pinaka-last guys, para sila guys, both the TK10 and WSP, para silang may retro style. Tapos yung vintage look ba, when it comes sa motor, ayan guys, sa scooter. Tapos hindi mo talaga mahalata sa kanilang dalawa na e-bike sila. Ito kasi guys, si WSP natin, may pagka-retro look siya na medyo may pagkakahawig kay Vespa. So ito guys, okay na okay din. So pareha sila talagang okay sa akin. Pareha silang efficient at pareha silang okay bilhin. So ito nga guys, dahil nga galing kami sa scooter o mayroon kaming scooter, naghahanap kami ng e-bike na medyo may bilis din o talagang may speed din when it comes sa arangkada. And ito naman guys, si TK10 natin, ito talaga guys, gusto ko talaga to kasi kamukhang kamukha to ni Henyo. Kumbaga yung style niya, retro look na parang ganun sa Henyo ko.
Kung pipili kayo sa dalawa ng pang daily nyo, both silang parehas good. Pwede silang pang daily, pampasok sa school, pampasok sa trabaho, pamalengke, para silang okay guys. Napili lang talaga namin ito dahil nga medyo mabilis siya sa arangkada at nabakahanapin namin naman dito kay TK10. Pero always silang good, para silang both talaga silang okay para sa akin. So kung papipiliin ako guys, syempre sa height ko, itong si TK10 ang pipiliin ko. Pero guys, dahil nga ito na, iuwi na natin. Abangan nyo guys yung part 2 ng aking video dito sa aking vlog. Iro-road test natin ito guys sa Lubacan, kung comfy ba siya, at sa malayuan guys, kung comfy pa rin talaga siya kapag bumabiyahe tayo sa malayo. At kung ilang kilometers ba talaga yung kaya niyang itakbo. So, iuwi na natin to guys. Welcome home kay WSP. Sana maging enjoyable yung ating pagra-rise dito sa isa na to. Subscribe for more videos and stay tuned sa part 2 dito sa ating e-bike.